Uy! Nandyan pala kayo! Hello mga ka-edukasyon! Kumusta? Bagong upload, bagong kaalaman na naman ang ating pag-uusapan. Ready na ba kayo para sa isa na namang masaya at makabuluhang learning adventure? Ngayong araw, pag-usapan natin ang dalawang makapangyarihang pamamaraan ng pagtuturo. OBE at UBD. Paano nga ba nila pinapahusay ang ating sistema ng edukasyon? Tara, alamin natin ang sagot! Kaya, handa na ba kayo? Sakay na! OBE, 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 UBD, 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 Ilang araw dapat ay subukan, ipakita di sa isip lang. Mas lumalang kapag ginagawa doon ang katuon sa resulta. OBE, 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 Layunin mo na bago ang pagtuturo, simulat na lang alam na ang dulo. Nakatuon sa mga ebidensya, aplikasyon at malalim na pag-unawa. Understanding by design. Understanding by design. Ano ang OBE at UBD? Ano? Ano? Una, pag-usapan natin ang OBE o Outcomes-Based Education. Sa sistemang ito, nakapokus tayo sa resulta ng pagkatuto. Hindi lang tayo nagtuturo ng impormasyon, kundi tinitiyak natin na may kakayahan ng mga estudyante na gamitin ito sa tunay na buhay. Halimbawa, sa halip na simpleng pagsusulit lang, maaring pagsulat ng sanaysay o paggawa ng proyekto ang maging output ng mga estudyante upang masukat ang kanilang pagkatuto. UBD o Understanding by Design ay isang approach sa pagtuturo na nagsisimula sa end goal bago bumuo ng lesson plans. Sa madaling salita, baliktad na disenyo. Dito, inuuna natin ang tanong na ano ang gusto natin maintindihan ng estudyante sa dulo ng aralin. Bago tayo magturo, iniisip na natin kung paano sila matututo ng mas malalim. Siguro natin na ang ating mga bata ay talagang may natutunan at yung outcome, yung mga proyekto, yung mga ginawa nila ay patunay na meron talaga silang natutunan at tayo mga guro, tayo ay kumpiyansa na sila ay gagraduate at talagang may nalalaman at may natutunan sa araw-araw na pamumuhay. As a student, I prefer the outcome-based education curriculum because it improves the quality of education. Through that curriculum, teachers can assess the students' skills and capabilities through their outputs. Teachers can see what aspect of the student should they need to further improve and what help the students need in order for them to improve and enhance their skills. The other thing is that it provides graduates or students with competencies that are essential for their work, real-life experiences or work-life experiences. Bilang isang guro, napakahalaga po ng Understanding by Design or UBD kasi po meron po tayong kasabihan sa Ingles na there are many ways on how to kill cats. Pag nasa edukasyon tayo, maaaring sabihin natin kung ano ang proseso, paano patayin. Ngunit sa UBDL, mas binigyan natin diin na natatarget natin kung ano talaga ang gusto nating matutunan sa mga bata. Mas nasisiguro natin na sa bawat pinagawa natin sa mga bata ay kailangan nasa isip, nasa puso at lalong-lalo na naisagawa nila kung ano ang ninanais natin na matutunan nila sa araling ating tinatala. At siya nang tatapos ang ating makabuluhang talakayan tungkol sa OBE at UBE.
UBD. Malinaw na ang dalawang pamamaraan na ito ay may mahalagang papel sa pagpapabuti ng proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Salamat sa ating mga panauhi na nagbahagi ng kanilang kaalaman at karanasan. Ano sa tingin nyo? May natutunan ba kayo? I-share ninyo ang inyong opinion sa comment section. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang diskusyon tungkol sa edukasyon. Hanggang sa susunod nating learning adventure, ito ang inyong kaedukasyong si Florence na nagpapaalalang ang mahusay na edukasyon ay nagsisimula sa mahusay na pamamaraan ng pagtuturo. Kita-kits sa susunod na vlog! Paalam!